Good morning mga kadogo, Mr. Dogo Style TV po ulit. No? Ito pong araw na to, meron po tayong itatakilap or di-discuss sa isang problema ng ating kasamang dog lover na si Randy Aguspe ng Legazpi City. Ano po siya? Isa lang po siyang dog lover na merong dalawang aso, isang female and isang male. Kaya lang mas adult po yung male niya raw dahil magti 3 years na po yung male. So, nag-confide po siya ng problema at nagtanong kung ano daw po ang gagawin niya dun sa aso niya, yung babaeng aso niya po, na which is mag-1 year and 2 months na. So, adult na mga kadogo. Ang problema ni Sir Randy ay yung aso niya raw po, nung puppy, pag kumakain, medyo aggressive. Sa tingin niya, normal daw yun dahil mga puppy malalakas daw kumain. So, inaangilan sila at aambang mga ngagat. Hanggang sa naging normal lang sa kanila yun, parang wala lang. Ngayon, nung nag-adult na raw po, sumampa ng 8 months, hanggang sa maging 1 year and 2 months na siya, ganun pa rin daw po ang attitude. Even hindi na malakas kumain, basta pinapakain siya, is inaangilan. Siyempre, nakakatakot, baka raw ituloy, medyo mahirap po yon. Ang sistema po ngayon, nagkaroon po sila ng anak. Okay? Yung anak nila personal po, anak po nung misis niya ngayon sa una. So, dinala na sa kanila, pinalagaan nila, magsi 7 years old po yung bata. So, medyo kalikutan. Ang problema nila po yung aso, pag natutulog at naalimpungatan, hinahabol daw po yung anak nila, 2 beses na rin po nila nakita. 1 week pa lang sa kanila yung bata. So, ang tanong po niya maagapan pa ba at may aayos pa rin ba yung ganong attitude? Yan po ang sasagutin ko kung hanggang saan po ang aking makakaya. Again, according sa experience at sa mga naikikwento sa atin ng mga kasama nating dog breeder at mga dog lover. Okay? Sa kwento mo, Sir Randy, nung puppy pa lang, meron na siyang ganong sistema na pag pinapakain na angilan ka para hindi tumutuloy sa kagat. Okay, tama ka, normal yun sa mga puppy, lalakas kumain, magana. Kaya lang sabi mo nung nag-adult na, even hindi siya kakain, basta hinahatagan, umaangin. Ang tawag po doon mga kadogo is attitude. Okay? Tapos, ito nga, worse na, nung may bata na sa inyo, natutulog yung aso is dadaan lang at nagising, habulin. Pero naagapan naman ni Sir Randy, and good to hear naman po, Kaya lang mga kadogo, yung mga ganitong sistema, attitude problem po yan. Sure po yan, attitude problem. Ever since kasi ganun yung aso, so, i-consider ko to ng attitude na yun. Ganun na siya At hinayaan kasi natin lumaki na ganun siya. Dapat yung puppy pa lang kinokorek na. Okay? Ang tanong niya, pwede pa rin ba yung magbago yung ugali kasi napamahal sa kanila aso? Kaya lang, syempre, mas nag-aalala sila dito sa bata. Okay naman po yun. Tama naman po yun. Maganda safe po ang lahat sa atin, sa bahay natin. Ang breed po ng alaga niya is Pomeranian. Okay? Isang male and isang female Pomeranian. So, sa Pomi, wala naman ako nakikitang ganung problema. I don't know, kasi hindi ako pamilya. Pero sa nakikita sa mga video, mabait naman ng Pomeranian. Na pang-family rin. Okay? Yung breed na yan. So, ang tanong sa akin, Sir Randy, may kukorek pa rin ba yun? Sa mga napapanood ko, pwede po natin na padaanin sa professional, yung mga dog trainer. Nagkukorek po sila ng mga ganyan. Okay? Kaya wala po akong experience, yung po napapanood ko, nagkukorek daw po nila. Pero sa tingin ko po, napakatagal ang proseso nun. At sa tingin ko po, correct me pa attitude, isang attitude na po. Medyo mahirap na, maaaring sa ngayon, dahil may nagkukorek. Pero mamaya, pag sinumpong, ganun pa rin So, medyo mahirap na, Pero wala naman po masama mag-try. Magtanong tayo sa mga professional, mga dog trainer, para mag-correct. For sure, pwede naman din po yan i-correct. Kaya lang akin po sana, nung puppy pa lang talaga, kino-correct na natin. Dapat pag may konting aggression sa pagkain na pinipigilan na natin. Ngayon, medyo, nawili na siya ng ganon. So, medyo mahirap at naiintindihan kita, sir, dahil may involved na bata. Mamaya makagat ko, At alam ko naman, mahal nyo rin yung aso. At of course, mahal natin yung bata dahil alam po natin, safe rin po ng tao ang inaalagaan natin. Okay? So, sa payo ko po, ganito,
as a dog owner, try nyo po i-correct muna. Pag alam po natin yung aggression, pakita nyo po kayo yung alpha. Pagalitan ninyo. Yung way ninyo pag-alit, huwag po yung ano sa patayin na natin o sobrang sakta natin yung aso. Huwag naman. Pakita lang natin, alpha tayo. Kunyari, makikitang aangin na, sitayin na. Gano'n, di ba? Pakita mo lang kayo yung alpha. Okay, tapos medyo may konting banding na sa family, dun sa bata, dahil baka bago pa lang siya, hindi pa kilala. Banding, pero with your supervision. Huwag natin hayaan, laruin mo, banding kayo, wag. Nandiyan sa tabi niyo, yung nasa gilid mo yung bata, ikaw nandiyan, kayo naglalaro, nakikita ng aso na kayong dalawa yun, magkatabi, magkasama na amo niya kayo. Ang importante po kasi, Sir Randy, is maparamdam talaga natin na tayo alpha. Kasi once na nakita nila alpha tayo, mag-aalangan silang gumawa ng anumang ganon. Let's say yung aggression, sit-sit pala yun, takot na yan once na alpha ka. Kaya nasa training din po natin. Sa tingin ko pwede pa po yan, pwede pa po. Kasi bata pa 1 year and 2 months pa lang, kaya-kaya pa yan. Ayun, kung meron po tayong kakayanan, maganda nga padaanin natin sa dog trainer at yung magko-correct siya ng attitude ng alaga ninyo. Again po, hindi po ako professional sa ganyang larangan. Ang akin po yung opinion ko lang to. Yung po mapapayo ko, kung talagang kailangan natin, paturuan po natin ng attitude correction sa mismong master sa ganyang larangan, which is yung mga dog trainer po. Okay? Pero again po, para sa akin, as a dog breeder and dog lover, importante po na maramdaman ng mga alaga natin na tayo po yung amo nila, tayo yung alpha. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kung hayaan natin na ganun, bata pa lang, kakain, naangilan tayo natontowa pa tayo, pag lumaki, hindi na tayo matutuwa kung malalaki na pangalat, lapangin tayo yan. Huwag na paabutin doon, bata pa na, iko-correct na. Kahit yung mga nabibili natin na medyo adult na at may konti tayo nakikitang problem, correct na po yun. Paramdam na alpha tayo. Sa maayos na paraan. Huwag yung konti bugbugin o saktan. Huwag lalong tatapang ang asa nun. Yung sita-sita lang, yung normal na sita, yung pstol. Yan o, no? Yung mga sita-sita na gano'n. Natatakot sila, nadidistract sila doon, bigla sila matatahimik. Kung regular nating igaganon yung alaga natin na may behavioral problem, matututo yan na sa sarili niya, hindi ako ang boss dito. Yung po ang first step doon, kailangan maparamdam na tayo ang alpha. Okay. Sir Randy, wala na po akong masyadong masasabi kasi medyo mahirap po yung sitwasyon na yan dahil may involved na bata. Pero yung po ang mapapayo ko, try po natin i-correct, tayo na dog lover, tayo na dog owner, or hindi talaga kaya, I know, mahal niyo po yung alaga niyo, especially mahal po natin yung bata. So, kung pwede, padaanin natin sa dog trainer para ma-correct po yan. Para wala na po masyadong problema. Sila naman po magsasabi ko ano po ang dapat. At yun po sa tingin ko ang tama. Kasi pag nandun na, problema na, magsisisi pa po tayo lahat. Pero yung sa ganyang sistema po, dahil bago lang po yung bata, kaya medyo nag-a-aggressive siya dahil hindi pa niya ganong kilala yung bata. So, sa tingin ko po talaga, ikaw na may-ari, ikaw mismo sa'yo mismo magsimula ang pagturo na ikaw ang alpha, kayo ng mga tao dyan ang alpha. So, Sir Randy pasensya na ako, hindi ko na masyadong nasabi kung ano pa ba yung dapat ko sabihin kasi medyo sensitive po yung topic na gusto nyo itanong sa akin. Yun lang po ang masasagot ko. Una, paramdam po natin tayo po ang alpha. Huwag po tayo matutuwa pag may nakikita tayo konti aggression. Sitahin po natin. Sanayin po natin gano'n. At once na pinaparamdam na alpha tayo, katabi natin yung mga mahal natin sa buhay. Andiyan lang sila at nakikita ng aso na. Pag sinisita mo siya, andiyan yung mga kasama at mapapamiliarize siya na, hindi ko to pwedeng galawin tong pamilyang to. Ito yung mga amo. Yan. Kailangan ma-condition natin yung aso sa gano'n. At pangalawa, kung talagang kailangan na, talagang sobrang na aggression, at of course, syempre, safety po ng family natin, iniisip natin, yun nga po. Kumausap na tayo ng dog trainer na specialize sa ganyang situation. Yun po ang pinaka-the best. Okay? Hindi po solusyon yung ialis ang aso, hindi po solusyon yung ipamigay yung aso. Kawawa naman po. Kaya sabi, mahal na mahal nyo, kaya I know, tumawag kayo sa akin para kunin o mo ko dahil mahal nyo yung aso. So, ipakorek natin or kayo mismo po mag-correct pa. Hindi kaya, ipakorek natin sa professional. Okay po, Sir Randy? Yun po ang mapapayo ko.
Tayo po mga dog lover, solid po tayo at alam po natin, ayaw naman po natin sila saktan. Pero minsan po, kailangan na natin na iparamdam talaga sa kanila na tayo ang alpha. Hindi po porket pinaramdam natin, isasaktan natin. Kailangan paramdam natin na mas aggressive tayo sa kanila. Kung sila ay may counter-aggression, pakita mo na galit ka. Ikaw yung amo. Tumigil ka. Yun ang ibig sabihin doon. So, titigil po yan kasi alaga po natin yan. Tagal na po sa inyo. Susunod po yan. Promise, susunod po yan. Nakakasama nyo na eh. Yun na lang talaga yung bata dahil hindi pa siya familiar, yun ang kailangan natin ipakilala sa kanya. At i-correct natin yung aso mo sa attitude na pinakikita niya dun sa anak mo. Okay, Sir Randy? So, yun po ang mapapayo ko, Sir Randy, no? At sa mga newbie po dyan at mga bagong breeder or bagong for parents, sana may natutunan po tayo dito. Bata pa lang po, i-correct na po natin ang mga alaga natin. Yung kung nakakabili man tayo, bata pa lang, paramdaman natin na tayo ang alpha para hindi po umabot sa ganito. Okay po, inulit ko po, hindi po solusyon ng pananakit sa alaga natin. Huwag po. Hindi po. Mali po yun. Okay? Iparamdam lang po natin na tayo ang alpha. In other way. Gaya na sabi ko, pagsita ng pagsita sa kanila. Pagsitsit, pagsigaw, pero hindi po kailangan ng sobrang pamalo para masaktan po ang aso. Baka lalo pong tumapang. Okay? So, dito na lang po tayo. And thank you po for watching. Have a nice day. And God bless po sa atin lahat mga kadono. Thank you for watching.